So, gagawa tayo ng ganache para sa ating cake na gagawin na ika-carb mamaya. Then next is, ika-carb na natin ito. Ating cake board. So, maliit lang itong cake na gagawin ko. Ayan. Ito pala yung binake natin kalobat ako kanina kaya di ko na na-video. So, ito yung matcha. Ito yun. Ito yung ginawa ko kanina. Matcha buttercream. Depende sa inyo, pwede niyong kapalan yung palaman niya. Ayan. Tapos kunin natin yung inano ko. Tinunaw natin na chocolate. Gagawa tayo ng ganache. So, ayan. Walang initan. Pero, okay. So, totally melt na siya. Tubig lang yung gagamitin natin. So, ito na lang. Tinatansya ko lang, pero more or less mga 130 to 150 grams ng tubig yung malalagay or magagamit natin. Dati, yung ginagamit ko, although ginagamit ko pa rin naman siya ngayon, ang ginagamit ko is all-purpose cream. So, sa isang bar ng dark chocolate, isang pack din ng all-purpose cream. Kahit anong brand. Yung ginagamit ko, Magnolia. Or yung Angel. Yan. Yung madalas kong gamitin. Kasi medyo mas mura siya. Ayan. So, pag ganitong texture, medyo matigas pa. So, dagdagan nyo pa siya. Parang ang dami, pero konti lang yan. Konti lang yung tubig. Mukha lang ang dami ng binuhos ko. Ako kasi sanay na ako na tinatansya lang to. Kasi alam ko na yung itsura niya. Kung okay na. So, pag first time yung gagawa, siguro sukatin nyo na lang. Umpisahan nyo sa 130. Ayan, tapos dagdag-dagdagan nyo na lang. Mas maganda kung titimbangin nyo yung tubig na gagamitin nyo para makuha nyo yung eksakto. So, tunahin mo lang siya. So, ganun din ang proseso kapag all-purpose cream ang gagamitin nyo. Kailangan melt na totally yung dark chocolate bago nyo ihalo yung all-purpose cream. Yung iba nilalagyan pa ng butter. Pero ako hindi na. Okay lang na wala. Kung ipang gaganache ko lang naman dito sa cake. So, mga buo-buo pa. So, kailangan tunaw siya. Para pag pinahid natin sa cake, walang buo. Makinis yung lapat niya. Minsan kapag palaman yung paggagamitan mo, dagdagan mo lang ng tubig or ng cream para mas ma-achieve mo yung
texture na gusto mo. O kaya ipang didrip mo, yan. Mas maano dapat, mas runny. So, ito pwede na to. Tara, dagdagan ko pa konti. Kapag super runny, hindi siya uubra na itong ganache natin. Kasi ang purpose ng ganache, para ma-cover natin, mag-set yung cake bago natin latagan ng fondant. So, makikita nyo yun mamaya. Sana hindi ako malobat. Cellphone ko lang kasi ginagamit ko. Wala akong ano. Yan lang talaga nandyan lahat. Ayan. So, okay na to. Okay na to. Sure. Ayan. So, okay na. Mas magsiset pa yun mamaya. Medyo titigas siya. Pag nakarest. So, ayan. Water ganache. So, pwede na natin gamitin dito sa ating cake. Ayun. So, ang ginagawa ko, konting pahid lang muna. Ayan, paikot. Manipis lang muna. Para lang medyo lang mahawakan niya yung cake. Chill natin pagkatapos. Ayan. Yung iba, pag fondant, buttercream yung ginagamit nila. So, hindi uubra sa akin. Hindi ko talaga ginagamit yung buttercream na pinang-cover sa cake bago mag-fondant. Uhulas talaga siya, promise. Ewan ko sa iba siguro, ano, kaya nila. Basta sa akin, hindi. Ganache talaga. Ayan. So, hulaan nyo mamaya kung ano yung gagawin natin. Nagawa ko na yung topper nito. Mamaya na lang din. Mamaya nyo na lang din makikita. Ayan. Ayan, medyo nagsisit na siya. Oh. Ayan, so. So, madami talagang chocolate, ano? Hindi tinitipid to. Basta kailangan ma-cover niya, ma-shape niya ng maayos yung cake. Hindi lang siya basta, ano. Ayan. Tapos, i-chill natin. Siguro mga 10 minutes or until manigas siya. Para pag next coat natin, hindi na siya yung nagwiwigil. Ayan. So, chilled muna natin siya. Ito lang. Linisin ko muna yung gilid. Okay. Okay. Kulit naman. Ito. At yung ref. Okay, okay. Okay. Ayan o, diba? Set na siya o. Ang ganda na niya. Okay. So, magpo-cover na tayo.
siya ulit sa fridge. Tapos, prep natin to. Linisan lang natin ang ating area. Wala. Ayan, so linisan muna natin bago tayo maglatag. Yes. Okay. Hala, hindi ko nakita yung itsura ng gagawin natin. Teka nga lang. Silipin ko lang. Hirap pag isa lang ginagamit mo. Wait lang ha. Ayun. So, ang kukulayan natin is konti lang. Para lang dun sa ginanash natin. So, ganyan lang siya. Okay. May inasikaso tayong deliveries. So, for today. So, wala lang. Hindi ko alam paano ko mag-voice over. Voice over ko na lang sa Patanawanin accent. So, kayo bagay maglamas na nari ay yung piga-pigain laang. Charot. Hindi ko alam kung tama. Sana naman hindi na ako malubat. Pag nalubat ako, naku, kawawa naman. Marilang so, ganyan lang. Ito yung mahirap dito, yung mag-ship ka na. Kasi talagang, ito yung kailangan mo talaga ng puwersa. May nagtitinda. May nagtitinda ng kakanin. So, kaya dito rin ang lalaki muscle ko. Pero, so, dito sa part na to, namatay na pala yung yung mic ko. Hindi ko na malayan. So, voice over na lang natin. So, ayan, i-sheet nyo lang. Ayan, pag nag-sheet pala kayo, huwag nyo gaano kapalan ha. Yung tamang kapal lang. Kasi pag sobrang kapal ng ginawa nyong fondant, maaari siyang humulas or mas mabibigatan yung cake natin. Ayan, so sa part na to, kukunin ko na yung cake na pinatigas natin kanina, yung ginanash natin kanina. Huwag nyo siyang lalatagan na hindi pa matigas yung yung ganache. Kailangan mapaset nyo muna siya sa fridge ng mga ilang minuto para talagang super matigas na siya bago nyo i-cover ng fondant. Kasi yun yung mag-hold ng fondant, yung ganache. Ayan, gamit lang tayo dyan ng vodka. Pwede rin yung GSM Blue, pwedeng gin, depende. Hindi ako gumagamit ng tubig kasi masyado siyang nakakalusaw ng fondant. So, ang ginagamit ko talaga is alak. Papahiran lang natin yan lahat bago natin ipatong yung fondant sa kanya para yun yung magsisilbing dikit niya.
Minsan naman ang ginagamit ko is yung lard. Yung shortening, yun yung pinampapahid ko para para pandikit sa kanya. Kasi syempre dagdag din yun, parang feeling ko mas napapamahal ako pag yun ang ginagamit ko, kaya ito na lang. Ayan, sa paggawa pala ng fondant, kailangan medyo mabilis ka ha, kasi pag natagalan yan, medyo tumitigas kagad yung fondant natin. So, magkakaroon siya ng kulukulubot or mas mahirap mapakinis yung fondant kapag medyo tumigas na siya. So, kailangan trabahuin mo siya ng mas mabilis. So, ito palang gagawin ko. Order to ni client. Taga Dasmariñas Village siya. Foreigner. Madalas na to umorder sa akin dati pa. Pang ilang order niya na to. So, gusto daw ng anak na ngayon is pininjake. Yun yung, nag-send siya sa akin ng ilang peg. Tapos ito yung napili ko kasi medyo rush na siya. So, yan na lang yung pinili ko. Pero isa naman yan sa choices na sinend niya sa akin. Ayan, ganyan ako mag-cover ng fondant. Hindi mo siya kailangang banatin pababa. Parang ipupush mo lang siya papasok para dumikit siya dun sa cake. Kasi pag binanat mo siya pababa, maaring mabutas yung fondant natin. So, kusa naman siyang nai-stretch habang nilalagay mo. So, inaalalayan ko lang ng kamay ko yan. Ayan, didikit na yan siya. Di ko alam kung tama tong voice over na ginagawa ko. Parang mas okay, papanoorin nyo na lang. Nakakaloka. Ngayon lang ako nag-voice over. Ayan, fondant smoother. Ayan, lalak mo na yung sa baba para hindi siya aangat. Minsan kasi nagkakaroon ng hangin, so lumulobo yung natin. Lumulobo yung cake. Ay, ang gulo-gulo ng video ko. Tapos ang pangit pa ng pangit pala ng kuha. Hindi nakikita yung cake. Ano ba yan? Pasensya na. Gustong gusto ko mag-video kaso nahihirapan akong wala kasi akong wala akong camera na maayos. Yung cellphone ko lang talaga. So, ayan. Panoorin nyo na lang. Parang mas okay pag pinanood nyo na lang. Ayan, pizza cutter. Inakat ko na yan. Tiyanan! Masyado kong OC. Ewan ko, nakasanayan ko siya. Wala, nagtatrabaho pa ako. Parang kailangan perfect yung nakikita ko. Pag may mga ganyan na talagang iniisa-isa ko siya. Hindi ko alam. Ganun talaga ako. Siguro pag nakasanayan mo na, ganun talaga. Ayan. Todo linis. Linis-linis ng cake board. Hihi. Ayan. Sukat. Kasi parang dapat 6 inch or 7 inch yata yung height dapat niyan. Kasi hindi siya proportion kapag mababa lang. Tapos yan, ayan, kinukuha ko pa yung mga yung mga pwede pang gamitin. Kasi baka gagamitin ko pa yan sa niya. Sa paa at saka sa kamay. Ayan, yung madumi na, tapon na yan. Ayan. Diba? Minsan mas gusto kong gumawa ng hating gabi or yung walang yung wala akong naririnig, yung walang tao sa paligid ko. Kasi nadidistract ako, ayoko nang may magulo sa paligid ko. So, mas gusto kong gumawa na minsan ako lang. Gusto ko na ako lang. Ayun, so gagawa na tayo. Ano bang gagawin ko dito? Yata? Yung sa cake board. Kukuberan ko yata yan ng white. Ayan, ganun lang. Mamasahin nyo lang ulit. Kasi pag sinit nyo na yan na hindi nyo minasa, magaspang. So, kailangan mamasahin nyo siya mabuti bago nyo i-flatten. So, sa pagmamasa ka lang, para ka nang nag-weights. Mamasa ka lang, papawisan ka talaga. Kaya yung braso ko, laki-laki na . So, ayan, pag nag-shit pala ako niyan, nag-start ako sa gitna, tapos spread out, parang ikot mo pa labas,
Tapos lagi kong inaangat yung fondant kasi iniiwasan kong dumikit siya sa table. Tapos lalagyan mo siya lagi ng powdered sugar. Dati kasi parang lang, pinaflat ko lang siya ng pinaflat ng tuloy-tuloy. Tapos nung flat na siya, wala, nakadikit na siya sa table. So ang hirap na niyang iangat. So inulit ko. Pangit ng kwento. Ayun. Ayan, shit ko lang. Hinihinayang ako kasing burahin or i-cut yung part na ganito kasi para makita nung iba na curious kung paano ginagawa yung fondant. Kasi syempre hindi naman lahat alam kung paano gawin yung fondant. Kami, kumbaga yung mga baker, yung mga decorator, yung mga nagko-cover na ng fondant, alam na nila yung proseso ng ganito. So yung mga gustong makapanood or gustong matuto, at least makikita nyo, 'di ba? Kung paano siya ginagawa. So ayun, ito. Pinakita ko yung simpleng cake lang, isang layer lang. Ayan, tapos yung ginagawa ko, ayan binubutasan ko yung gitna. Dati kasi, sinishit ko siya ng yung isang mahaba. Tapos, i-cover ko siya paikot. So, parang one time, may sabi yung dati kong boss, si yun pero thank you kay ate. Sabi niya, mas maganda daw kung walang dugtungan. So, ayan, ganyan yung ginawa. So, madalas ko na siyang gawin. Mas maganda nga naman, kasi parang hindi siya madumi tignan. Ayan, no. Pero minsan, hindi siya applicable sa lahat ng design ng cake, May mga design na kailangan putol yung Basta yung ganun. Basta yung i-cover mo siya ng paikot na putol. Hindi yung ganyan na may butas sa gitna. Sana gets. I'm sure nagigets nyo yung ibig ko sabihin. So, ayan. Gupitin lang natin yung side. Para makuha natin yung mga excess. Lakas ng ulan. Diyos ko. Sana hindi naririnig yung ulan. Ayan.